Inilatag ng isang eksperto ang mga pangunahing dahilan ng paglubog ng isang barko sa dagat, katulad ng trahedyang nangyari sa MV Kirsten 3 sa Basilan. May payo rin siya sa mga pasaherong maaring maging biktima ng ganitong insidente. Ang detalye sa report ni Gab Villegas. Lumubog ang Roro na MV Tricia Kirsten 3 sa karagatang sakop ng Basilan, kung saan halos 350 katao ang sakay ng nasabing Roro. Aabot na sa 19 ang bilang ng napaulat na namatay, habang 24 ang pinaghahanap. Ayon sa emergency management expert na si Dr. Ted Esguera, may 4 na pangunahing dahilan bakit mayroong mga sasakyang pandagat na lumulubog. Una dyan ay ang seaworthiness ng barko. Ikalawa ay ang internal safety induction, kung saan obligado ang mga sasakyang pandagat na magkaroon ng Type A na personal flotation device. Kung makita mo sa Pilipinas, kung ikutin mo, kung saan-saan na nila pinapagawa yung mga flotation devices, hindi nasusunod yung type. Kasi dapat, pag sinunod mo yung type, merong adult, halos one size fits all. Merong mga extra large for bariatrics, no? Merong pangbata. Tapos pangalawa, may mga pito yan, tapos may mga ilaw na pag sumausal sa tubig, mag-light automatic yun. Ikatlong factor naman ay ang internal agreement, kung saan madalas nagkakaroon ng overload sa payload ng mga sasakyang pandagat. This is not new. Talaga ito yung medyo malaking problema natin at nakakalusot sa mata ng Coast Guard. At ang panghuli ay ang lagay ng panahon. Sa ganitong sitwasyon, ano ba ang dapat gawin lalo na ng mga tao na hindi marunong lumangoy? Ayon kay Doc Ted, dapat tama ang flotation device na suot kapag sasakay ng bangka o barko. Paano tayo mag-survive is dependent sa weather of the day. Pag hindi naman gaanong malamig ang panahon at may flotation ka, pwede. Meron pong mga, kung wala ka pong, kasi maliit lang naman yan, wala tayong mga life raft. No? Kailangan dikit-dikit lang yung mga tao. Pag nagdikit ka, elbow, dikit. Pwede kayo mag-form ng circle. Tapos yung katawan nyo nakaganon. Dikit ang katawan para ang tawag po dyan ay HELP, H-E-L-P, Heat Emission Lessening Posture. Pinapayuhan rin ni Doc Ted na kapag nasa gitna ng dagat, dapat makahanap ng debris na maaaring sampahan. Maghanap ka ng debris na masampaan mo siya. Kasi in time, pag malakas ng alon, bibitaw at bibitaw, so you will consume lots of effort. Huwag ring sasalungat sa daloy ng alon. As much as possible, alalay ka lang, sumabay ka lang sa trip. Kasi pag kontrahin mo yan, ubusin ka niya. So hayaan mo mag-drip. Halimbawa, yun yung destination ko. Ang drip ko nasa right ko. So ang style of swimming ko is 45. Hindi ako dito mag-swim kasi pag dito ako mag-swim, doon ako pupulutin sa malayo. So dito. So hayaan ko lang siya, tapos alalay lang. Alalay na swim, huwag kang mag-aggressive. Swim ka lang, no? Mag-float kasi mag-float ka naman eh. Gamitin mo yung paa. Huwag kang masyadong magsigisigaw kasi mag-exhaust ka. Kapag may nakitang tao o bangka sa malayo, dahan-dahan lang sa pagkaway. Ang kaway mo is pahinga. Breathe ka ulit. Swim, tapos pahinga, kaway. Pag nagkaway, pwedeng 2 tao. Halimbawa, 10 tayo. 2 lang. Okay, tayong 2 lang kakaway. Yung iba, sige, tulak lang tayo, usad. Pag may lumayo, bata, lagay sa gitna, drift tayo, 2 lang kakaway. Ganyan ang style. Hindi pwedeng lahat, hindi pwedeng sumigaw because no one can hear you. Namamatay ang tao because of exhaustion din. Ibinahagi rin ni Doc Ted na mura nang mabibili ngayon ang Personal Locator Beacon o PLB, kung saan magpapadala ito ng emergency SOS signal sa pamamagitan ng satellite sa mga search and rescue authorities. May mga mungkahi rin si Esguera sa publiko upang lalo pang maiwasan ang casualty sa mga nangyayaring aksidente sa karagatan. Siguro naman kaya mong pumili at ikaw makadiscriminate kung yung boat na sinaksyan mo ay maayos. Saan mo nakikita? Makikita mo sa review sa internet. Kung ito maayos, malinis, well-stocked, tapos manood ka ng TV, grabe yung safety induction. Gab Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.